Okay, so demo natin ng ating machine na Kyocera 3540 40 ppm. Ang capacity ng mga trays niya, yung tray 1 natin, is hanggang 500 sheets po. Okay, so maximum na size na pwede nyo ilagay dito is hanggang 18.5 by 14 or legal. Okay, ang ating bypass naman po, ang capacity niya is hanggang 100 sheets of paper. Okay. So, magte-testing tayo ng ating photocopy gamit ang ating machine na 3540. So, meron tayo ngayong original. Okay, itong gagamitin natin para magpa-photocopy tayo. So, lalagyan muna natin ng ating trace ng ating paper. Ang gagamitin natin na paper is 18.5 by 11. So, buksan lang natin ng ating tray. And then, maglagay tayo ng bagong paper. Okay, so pag maglalagay tayo ng paper, meron kayong makikitang adjustment dito. So pwede kayong mag-adjust hanggang A4 and then para naman magkasya ng ating legal size is pipindot nyo itong isang kulay green. Yan. So pag pinindot itong kulay green, ma-adjust siya hanggang 8.5 by 14 or legal size. Okay, so ayan yung ating paglagay ng ating paper. Okay, so babalik ko siya sa short paper and then dapat itong guide na to sakto doon sa edge ng papel natin. Okay. So, lagay ulit natin ang ating tray. Okay. So, ngayon mag-start na tayo mag-photocopy. So, ilalagay ko muna sa ating plotting glass. So, ang ating plotting glass po is hanggang 18.5 by 14. Good na siya sa mga legal size na paper or na original. Then, lalagay natin ang ating original face down and then top left corner po. Dito sa pinakadulo ng arrow. Okay. So, baba natin. Select tayo ng paper, which is meron tayong nilagay sa ating tray 1. So, may makikita naman kayo indication dyan na tray 1 siya. May number siya na 1. And then, okay natin. And then, syempre, maglalagay tayo ng quantity. Okay? So, ang quantity natin or copies, dito lang natin siya babagoy sa numbers natin. Sa key button. Okay? So, sample natin ng 10 or 5. And then, gawin natin siyang one-sided lang. Okay, and then, pwede na natin siyang start. Okay, so 40 ppm, mabilis na po siya para sa ating ganitong kalit na machine. Okay, ito ng final output. Okay, so ngayon naman, magta-try naman tayo mag-photocopy ng long. So ngayon, meron tayong long paper. So paano naman po natin gagamitin ng ating long paper? So since dalawa yung tray natin, ilalagay naman natin siya sa ating bypass tray. Okay, so bypass tray, ang gagawin nyo lang, insert nyo lang, and then pag huminto, goods na siya, make sure itong guide na to, sakto dun sa gilid ng papel natin. Okay? So, may mga A4 tayo na medyo mas makitid. So, dapat i-adjust nyo siya. Okay? And then, para naman magamit natin na silong to, babaguhin muna natin yung function niya. Gagawin natin siyang legal or 13. So, paano magbago ng size sa bypass? Pupunta lang kayo ng System Counter menu. And then, hanapin nyo lang yung cassette and MP tray settings. So, select mo lang ng MP tray natin na tray. And then, select ng paper size. So, hahanapin nyo lang yung 18 by 13. So, nasan siya? Nandito sa metric. Ayan. So, ang 18 by 13 po is folio. Okay? So, huwag nyo kakalimutan na ang 18 by 13 nasa metric and then ang folio po yung settings nyo. Okay, tas back. So, ngayon, nakaset na po yung ating paper. So, pag sinelect natin dito sa paper selection, makikita nyo, nagbago na ng size ng bypass natin or ng MP3. So, select nyo lang yan. And then, same po, maglalagay tayo ng original. Ngayon, gagamitin natin ng ating document feeder or ADF. Okay, so dito natin siya papadaanin. So, sa document feeder naman po, kaya niya mag-load hanggang 15 na originals. Okay, so pwede ka mag-multiple copies dyan. So, pwede kayo maglagay ng mga test paper, long, short, A4. Okay, so lagay natin dito. Face up naman po, no? Kung anong may sulat, dapat naka-face up para yun po ng copy ng ating machine. And then, start nyo lang. So, try natin ng dalawang set and then start.
So ito na yung ating final output gamit ng long paper. Okay, so multiples na rin yan. So ngayon naman, gagawin naman natin ng ating isa sa function ng ating machine na two-sided or back-to-back. So paano mag back-to-back, no? So syempre, una kukuha tayo ng two-sided na original. So pag meron na kayong two-sided na original, ang una nyong gagawin syempre, select natin kung anong paper ang gagamitin natin. So since short to, saselect ko ng tray natin na may short paper. And then para mag back-to-back siya, pupunta lang ka sa duplex. Sa duplex, dapat iselect nyo si two-sided, two-sided or back-to-back. Okay, pag nakaselect na yan, pwede nyo siyang ilagay dito sa ating document feeder para automatic na po siyang mag back-to-back. Okay. Then, set natin ng dalawang piraso and then start lang. So yan, nakita nyo, kinuha pa yun ng both side ng ating original, same po yung original natin. Okay? So, same na same po siya. Okay? So, baliktaran din kasi siya. So, ganun din ang output niya. So, ngayon naman, ano naman yung 2:1? Okay? So, ang 2:1, so, pag tinignan natin dito sa duplex, may makikita kayong function na 2:1. So, ang 2:1 po is paghihiwalay nyo yung dalawang back-to-back or nung back-to-back na side. Okay, so ito nung back-to-back mo, paghihiwalayin natin siya, magiging dalawang output siya or dalawang originals. Okay, so paano yun? So, trace natin. Lagay lang natin sa document feeder ulit. So, nakaselect na dito yung ating 2:1. So, makikita naman nung parang image niya, yung AB, pinaghiwalay niya, naging dalawang original siya. Okay, so pag select natin yan, okay. And then, isang copies lang and start. Paper. So yan, ang magiging output niya is ganito. Pinaghiwalayan niya yung dalawang or nung two-sided na paper. Okay, so ito nung output, nung final, ito nung original. So pinaghiwalay niya lang po. Okay, so ano naman yung 1:2? So yung 1:2 naman, so pag pumunta ulit kayo sa duplex, meron naman siyang function na 1:2. So ayan nung kabaligtaran ng ating 2:1. Kung nung 2:1 pinagsama niya, pinaghiwalay niya, yung 1:2 naman niya pagsasamahin mo. Or gagawin niyang back-to-back itong dalawang original mo. Okay, so paano yan? Test ulit natin. Lagay lang natin yung dalawang original dito. So, nakaselect na ng 1:2 natin. So, okay ko lang. And then, i-start ko ulit. So, yan. Ito na naman magiging final output niya. So, pinagsama mo yung dalawang one side na original. So, magiging two-sided siya. So, ngayon naman, ituturo natin kung paano mag-ID card copy. Okay? So, pag mag-ID card copy tayo, pupunta lang tayo sa ating machine at pindutin nyo lang ating favorites. Sa favorites po, makikita nyo yung function dyan na ID card copy. So, naka-ready na po yan. So, select nyo lang yan. So, pag nakaselect ng ID card copy natin, syempre kukuha tayo ng ID and then ilalagay natin siya dito sa ating plotting glass. Okay? So, prompt muna. Make sure na dito siya banda. Okay? Then, bababa natin ng document feeder. So, pag nakababa na, pwede natin siyang i-start agad para ma-scan ng ating ID na sa front. Okay? So na-scan nyo na. So, after nyan, makikita ang scan page, meron na siyang 1. Ibig sabihin, na-scan nyo ng front. So, ang gagawin natin, bubuksan ulit natin ng feeder, babaligtarin natin ng ating ID, same area kung saan nyo nilagay ng una or ng front. So, baba ulit natin. And then, i-start ulit natin para mas ka naman ng kabilang side.
So after niya maka-scan ng kabilang side, so makikita nyo, 2 page na ng scan niya. So pwede natin siyang i-finish scan. So pag finish yan po, tsaka po siya mag-start ng printing. Okay, so ito na nung ating magiging final na output. So ayan po yung ating ID card copy na function sa ating 3540 Kyocera.